Okay. Para sa kaalaman po ng lahat, in layman's term, yung dati ho nating drainage ay box culvert na RCBC pipe. Tama. Ang ibig sabihin nun, reinforced concrete Box culvert. box culvert. Nag-research ako. Yung pinalit nyo ho ngayon ay high density polyethylene pipe, bilog. Tama. Ito, pupunta ho ako sa design. Nandito ho si Engineer Jake tsaka si Engineer Reynard Dayag na tinatanong ko ho nun. Pwede niyo ho bang ipaliwanag, i-describe sa amin kung ano hong kaibahan nung RCDC at tsaka yung HDM? Yung HDP, sorry. So, yung dati naming drainage, in other words, versus yung new drainage na in-install ninyo. So, good afternoon again po, ma'am. Yung RCBC is yung conventional po na ginagawa natin na box culvert. Yung HDPE naman na structural wall pipe po ang tawag doon. Yung ginamit natin is yung new technology which magbibigay siya ng mas mabilis kasi siya gawin. So, alam naman natin dun sa project, dun sa site is highly commercialized siya. So, we hope to use yung HDPE structural wall pipe para mas mapabilis yung construction natin. Engineer Jake, ano? Yes po. So, ano ho ba problema dun sa una naming drainage? Bakit nyo ho ginalaw at pinalitang HDP? Wala naman problema dun sa naunang design. Kaso lang po, hindi po siya continuous. So, to have a drainage system, kailangan po continuous yung drainage natin. So, yung size naman po is, we do hydrology and hydraulic analysis. So, ina-assess natin kung ano ba yung expected na water volume na kaya nung drainage natin. So, ina-assess natin dun sa analysis kung gaano kaluwang yung panggagalingan ng tubig o yung tinatawag nating runoff water, tinatawag nating drainage area. In that, makukuha natin yung discharge. So, upon getting the discharge na kayang naibibigay ng tubig ulan, now we can now compare and analyze kung ano po yung best option na size and shape na kayang i-cater yung ganong kalaking discharge. So, upon analysis and design, we decided to use yung HDPE na structural wall pipe na 2 meters in diameter, which is more than enough to cater yung ganong kalaking discharge po. Madam Officer. Sige. Madam Presiding Officer. May I ask the planning, what is your computed drainage area? What do you consider for that design of HDPE pipe? So dito po sa analysis namin, sir, is 0.25 square kilometer po siya. So napakaluwang yung drainage area na kinonsider po namin. So we will convert that into hectares. How many hectares? Asking din, Madam Presiding Officer, because the drainage area for consideration will be a vital factor for the computation of the size of the drainage cross-section along that drainage along National Highway, disposing of at Biscalang main drainage box culvert. 25 hectares, sir. 25 hectares is too small. We have computed around 100 hectares. Madam Presiding Officer, we have to present that. We Yung will present computation nyo, that. may 100. dala kayo. Sandali Yeah. lang layman's term. Kasi nag-uusap sila technical. I think for the benefit of everyone here who do not have technical background like me, hindi naman ho ako engineer at wala akong engineering course, simple lang ho yung tanong namin eh. Pakibalik nga, Sir Aljon. Kung wala hong problema dun sa dati naming drainage, bakit nyo ho kailangan liitan? Nasaan, Sir Aljon? Pinakita ho namin ito nung huli. Ayan o. Oh.
Ito ho yung aming box culvert noon. Reinforced concrete box culvert. Ang laki hong portion yung nawala. Sige ho, PE. Ma'am, hindi po box culvert. Catch basin po yan na ginawa din namin Okay. para madugtong siya sa existing. Para madugtong siya sa existing. So kung sasabihin niyo pong hindi naging issue yung pagbawas nung area nito, Hindi po kami nagbawas, ma'am. Kumbaga, mas malaki kasi yan. Halimbawa, ma'am, yung HDPE namin, tapos yung existing kwan, ma'am. hindi, tanong ko sa'yo, PE simple lang. Yung kabilang side, di nyo ginalaw, di ba? Di nyo ginalaw, di nyo pinalitan, di nyo nilagyan ng HDM. Ito lang kasi yung... Correct. Ito pa lang yung nakuha yung project na binid nyo at in-implement nyo. Yes, ma'am. Bakit di kami binabaha dun sa dati? Yun lang tanong ko. Di ko maintindihan yung sinasabi niyo yung technical terms, pero ba't di kami binaha noon? Ma'am, nagtanong ako nung Sabado dito sa kwan. Tanong ko, kumusta yung ulan nung kwan? Nung Friday at Friday. Ang sagot, ngayon lang ulit umulan ng ganun kalakas. PE, Dito, sabi kaharap ka namin nandito yung mga kapitan Lahat kayo nagsalita, di ba? Nung huli nating session, August ano yun? 21? 23. Lahat sila, bago ko binigay yung mikropono sa mga engineers ng DPWH, lahat sila inisa-isa kong tanongin. Lahat sila, pare-pareho yung observation na yung mga dating nababahang area, hindi nabaha nung ulan na yun na sinasabi mo. Pero yung poblasyon namin na hindi naman binabaha dati, yun yung nabaha. Ma'am, yung andito naman siguro yung mga kapitan. Ayan, nandyan po sila. Pwede niyong kwan, confirm. ma'am, itanong ko lang sana, dito po sa taas, kumbaga, taas ng drainage, ma'am. Baka ang kwan ko, dito talaga yung maraming tubig. Bumaba lahat dito sa sentro. Yun yung kwan ko, ma'am. Ganun po talaga yung topographical design ng Santiago at ever Yes, since, ma'am. hindi ho nagbago. May bagyo noong signal number 3, may bagyo ngayong signal number 1. Ganun pa rin ho yung talagang design. Talagang mas mataas yung ibang side at bababa ho talaga sa palengke. Kaya Yun- nga ho, Yun nga, ma'am. Opo. Ang kwan namin, baka yung araw na yun, dito talaga lang yung buong malakas at medyo matagal na ulan. Saka, nakita din namin, ma'am, nung nag-imbestiga na rin kami, yung drainage namin, barado po din sa outflow. Mga basura na rin po yung kwan. Kapramil tsaka si Engineer Ben, sa lahat ng inlet na chinek nyo, binuksan namin lahat to. Nung August 23, 3 days kami, dire-diretso ko lang, pinabuksan ko lahat yung inlet na yan. Sabihin mo sa akin, 10% lang ng lahat ng inlet. Siguro 2, 3, maximum 5 na ng inlet yung sasabihin yung barado. Hindi ma'am, hindi inlet. Yung outflow po, yung outflow niya po. Outflow, saan yung outflow? Dito po sa kwan, ma'am. Sa Save More na, ma'am, yung end na po ng project. Engineer Ben, sagutin mo. Meron po kaming picture, ma'am, na nung pagkatapos yung meeting natin, yun po yung unang suspetya namin na barado. Yun po yung unang pinabuksan namin kay contractor. Ito po yung itsura niya, ma'am. Sa dugtungan na yan, sir, sa may 4 lanes na. Na-check nyo ba to noon? Nalinis nyo na ho ba ito ngayon, sir? Na doon din na araw, ma'am, nung nakita namin na ganyan, nalinis din po nung Sabado. O, ipakita nyo na lang to, Sir Aljon, para makita rin ng mga tao. Kanino ho bang responsibility ito kung yan yung outflow at dyan kayo tumigil? Nilinis din po ni contractor as soon as nakita namin, ma'am. Ito na po yung... Pakita nyo ho yung before and after para lang ho makita rin nilang lahat, di ho kami lang. Pwede pong... Sa Aljon, kaya mo, di ba? O, antayin nyo na lang ho siya. Ngayon, malinaw tayo, PE sa Engineer Rafael, Engineer Jake, Engineer Reynard. Ngayon, nakalinis yung sinasabi niyong outflow. Nalinis lahat ng inlet
kasama yung mga kapitan, paulit-ulit, si Kap Ramil, si Kap Edong, si Engineer Benedict at yung Senro. Kapag mayroon ulit na baha dyan, hindi ko na, anong sasabihin natin ulit? Hindi tayo babalik dun sa design? Ma'am, yun nga yung pinagtataka din namin, according na rin sa inyo. Wala pa yung project namin, hindi kayo nababaha. Ngayon meron na pupuntahan din sana ng tubig. Bakit nagkabaha, ma'am? Yun nga din po. Kaya ko nga rin tinatanong yun sa nga inyo. din po yung nasa pan namin, ma'am. So, PE, kung hindi mo masagot, di mas lalong hindi ko masagot ni hindi nga kami yung gumalaw niyan. Hindi, ma'am. Ang kwan ko, ma'am, kung hindi sana rin nagbarato siguro, Siguro, ayun na nga po eh. Yun Oh. nga. So, alam ko naman na more than willing ho yung DP, pati ho yung contractor na humarap ulit. Kasi ngayon, binabantayan namin every ulan, lahat ng inlet, lahat ng outlet, lahat ng outfall. O ngayon na nalinis niyo ho yung outfall, ngayon na binabantayan ho nila lahat ng inlet. Kung babaha ulit dyan sa palengke, anong next na titignan ninyo na problema? Kasi walang ibang gumalaw dyan, kundi kayo lang. yun nga, ma'am, yung kwan namin. Nagdagdag na nga kami ng lalabasan. Ba't pa? Yan din yung napapaisip kami, ma'am. Kung bakit. Hindi rin kita masasagot dyan, ma'am. Presiding officer. Sige po, Engineer Ben. The planning division of DPWH mentioned a while ago that they use drainage area of about 25 hectares. But significantly in our computation, we are using 100 hectares. So there might be, I cannot, pare-parehas lang ho kami. Kasi mahirap naman na kasi hindi ko nasilip talaga yung loob, honestly. So nagsasabi din ako. 100 hectares po yung may papakita ho namin dyan. Kung ano yung drainage area, kung saan nagko-collect lahat ng tubig. Yun ang tawag namin drainage area. Kumbaga yun yung influence area na kinukonsider namin na nagkakaroon ng collection ng tubig.